Mga kalikot, mag-DB dressing na tayo. Dressing natin to. Mag-DB dressing na tayo. Ito yung temporary supply natin. Tatanggalin natin. Pag na-dressing na natin to, ito yung gagamitin natin. Dahil blanco pa yan. Ito yung mga breaker nya. Okay, let's go. Okay mga kalikot, simulan natin to mga kalikot. Itong pagdi-DB dressing na to. Nakita nyo hawak ko kanina, yan yung wire tagging. Yeah, meron yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numbering tsaka 0. Tapos ang letter RYB, red, yellow, blue. Yun yung wire tagging nya mga kalikot. So sinimulan muna natin sa pagbaklas na itong mga nakabuhol na to at paghilot na itong mga wire na to. Kailangan itong mga wire na to kasi pag naglagay tayo ng cable tagging tuwid to mga kalikot para hindi tayo mahirapan magpasok ng cable tagging. At at the same time din mga kalikot maganda yung maayos natin mai-dressing itong wire na to dahil tuwid, hindi tayo mahirapan kasi pag kulo-kulo po yung mga kalikot mahirapan tayo mag-dressing. Kung mapapansin nyo nga pala mga kalikot meron tong dalawang Y4, meron siyang dalawang home run, meron din yan dalawang B3, meron din yan dalawang what you call this R4. Bali apat na dalawang home run dahil mga kalikot dito sa UAE, sa DEWA, ang allowed lang nila ay apat na single socket. So sumobra tayo doon, naglagay tayo ng bali 6 na single socket, so sobra na yun sa minimum standard nila. So kailangan pagka sumobra tayo doon ng socket gagawin na natin ring connection mga kalikot. So dalawang home run yun, walang problema sa kanila yun dahil allowed naman nila yung mga kalikot. So itong ginagawa natin DB dressing na ito mga kalikot approve na ng DEWA ito mga kalikot. So i-implement na lang natin to, yung approve nila i-execute natin mga kalikot. So tapos na tayo mag-tagging dito mga kalikot, no? Nalagyan ko na lahat ng wire tagging. So tatanggalin na natin yung temporary tagging natin mga kalikot. Tapos magsisimula na tayo mag-dressing pag natanggal na natin lahat ng temporary tagging na yan, yung masking tape na yan na nakakapit na yan. After matanggal ang masking tape na yan mga kalikot hinutin ulit natin yung wire para tuwid. Tapos ito mga kalikot, no? Nagsisimula na akong i-segregate itong mga wire na ito mga kalikot. So para mas madali tayo i-segregate, hiwalay natin yung grounding tapos yung neutral. Dito sa part na to inuuna ko yung grounding mga kalikot kasi mas madali makita to, mas madali hanapin, kaya ito yung inuuna ko mga kalikot. Same lang din naman yung kukunahin mo yung neutral, pero ito dito kasi sa part na to, ito yung nauna ko, pero okay lang din naman kukunahin yung neutral, walang problema. Ayan, sisimulan na natin itong i-dressing. Lalagyan natin ito ng cable tie mga kalikot para mahilot natin maayos yung wire at i-dressing natin ng maayos mga kalikot. Itali nga muna para natin itong ibang wire mga kalikot, no? Para hindi tayo mahirapan mag-dressing, para walang sagabal sa atin mga kalikot. Dito nga para sa part na ito mga kalikot, no? Pagsama-sama na natin lahat ng grounding. So kinable tie na natin lahat yan. Tapos dito sa side na kaliwa, dahil meron tayong lalagay dyan na grounding link sa part na yan mga kalikot. Yung area na pinaglagyan ko ng grounding, meron tayong grounding link dyan mga kalikot. Tapos syempre mga kalikot, no, ilabas natin yung kailangan nakikita yung cable tagging. Kasi yun yung makikita pagka tinterminate na natin yan, kung anong circuito yan mga kalikot. Tapos mga kalikot, no, dapat naka-cable tie talaga ito mga kalikot para mahilot natin ang maayos yung wire. Kasi pag hindi mo kinable tie yan at hindi mo pinagsama-sama, mahihirapan tayo i-dressing na maayos yan. Hindi natin mapapasunod yung wire na yan pagka kulo-kulubot yan. Kaya sa nakikita nyo, kinikable tie ko tapos pinagsasama ko tapos siya ako binabali sa naaayon sa gusto ko. So tapos na natin mga kalikot i-segregate yung grounding mga kalikot, no. Dito naman paghihiwalay naman natin yung neutral tsaka phase line.
i-segregate natin to. Gaya nga na sinabi ko mga kalikot, no, mas madali tayo makapag cable dressing, mag David dressing pagka nakasegregate tong mga wire na to. Segregate mo yung neutral, segregate mo yung grounding tsaka phase line. So ito, tapos na natin yung grounding kasi segregate naman natin ngayon ay yung neutral tsaka yung phase line, pinaghihiwalay natin para may dressing natin na maayos. Sa part na to mga kalikot, itong neutral na to ang inihilot ko mga kalikot, no. Dinedressing ko na itong neutral na to mga kalikot. Tapos kung nakikita nyo, may mga kulay dilaw, yan yung tagging, cable tagging. Kailangan lagi meron yan para hindi tayo mahirapan hanapin yung kung anong sirkito yung meron dyan sa breaker. Kung na-terminate natin sa breaker yan, sakto yan doon sa sirkito na meron siya. Magiging lagi na pa pamilya na eh. Ano, mahanda lang naman eh. Ano yung pangalan ng building? Okay. Next na natin yung grounding tsaka neutral. Ito naman yung phase line natin. Let's go! Ito mga kalikot, no, gagamit nga pala tayo dito ng wire ferrule para maayos yung pagkagawa natin dahil meron tayong day 1 inspection. Kung mapapansin nyo nga pala mga kalikot, no, na-terminate ko na yung main supply galing do sa SMDB. Meron tayong main breaker, meron tayong main breaker dyan mga kalikot na 4 pole. Hindi ko na ipakita dito sa video na to dahil doon ko sa unang video na ipakita. Kung mapapansin nyo, meron akong video na in-upload na nagte-terminate ako ng XLPE armored cable. Yun mga kalikot, kasi yung temporary supply inilipat ko na dyan. Hindi ko nga lang putol yung video na yun, putol tong video na to mga kalikot na termination ko ng DB dahil inaantay namin yung response ng building kasi nag-email kami na magpapakat kami ng supply para ilipat na yung temporary supply dito sa main breaker namin. Pero dahil matagal yung response nila, kailangan ko muna gumawa ng ibang trabaho. Dahil pag di ko ginawa yung iba kong trabaho, madedelay ako sa trabaho ko mga kalikot, kasi naghahabol kami ng oras mga kalikot, no? Kaya habang inaantay ko yung response ng building na maglipat ng temporary supply, sinisimulan ko muna i-dressing yung clouding tsaka neutral tsaka yung phase line. Pero doon sa phase line naputol siya dahil na grant na yung request namin na i-cut yung
main temporary supply. So kaya naputol yung video, kaya nakita nyo meron na naka terminate dyan na main supply. So ito mga kalikot, no, ituloy natin, no. Ito dinidressing ko na yung neutral, ikinakabit ko na doon sa mga neutral link nya. Terminate nga pala natin muna mga kalikot lahat ng neutral mga kalikot, no. Tsaka yung after nyan, determinate natin yung grounding bago natin isasalpak yung mga breaker. Tsaka natin i-determinate yung mga phase line. Tapos muna natin tong grounding at neutral termination. After nyan, mag-determinate na tayo ng mga phase line doon sa mga circuit breaker mismo. Tapos meron tayo ditong mga kalikot, no, ALCB tapos circuit breaker. Itong ginagawa nga pala natin na ito mga kalikot, no, ito ay 17 circuit mga kalikot. Tapos meron tayong apat na section, apat na LCB. Kada isang LCB merong 6 na circuit breaker. So 1 LCB, 1 section na merong 6 na circuit breaker. Hindi na, kami ito lang. Ito nga pala ng mga kalikot, no, gumagamit tayo ng wire ferrule crimper dahil may wire ferrule na gamit natin, yung kailangan natin ng crimper na ito mga kalikot. Makailangan nyo ng tension. Sumasakot tayo. Oo, yung mga wire? Oo, pulutan. Ayaw ko yan. Maiwan lang dito yung door lang, tapos hindi ba hard clip. Yung door ha, wala yung kulang na door, lang yan. Yung gasket na nag-rock, start grade, hindi kukulot. So natapos na natin i-terminate yung neutral tsaka grounding mga kalikot, no, ikinakabit na natin yung mga ALCB tsaka mga circuit breaker mga kalikot. After nyan, termination ng mga kalikot, no, mga phase line. Ito kailangan kung ano nakalagay doon sa ating electrical plan sa schedule of load, ganon din ang pagkakalagay ng ating circuit breaker. Kung ilang section siya, ganon din ang pagkakalagay natin. Pero magbabago na lang yan kung paano mo i-execute yung mga circuit breaker, kasi kung hindi kasya dito sa taas, execute mo siya sa baba. Nasa knowledge na ng electrician mga kalikot yung kung paano i-execute yung schedule of load mga kalikot, no. Dito sa part na to mga kalikot, no, tapos na yung DB dressing natin. Hindi ko na videohan na dahil sa pagmamadali mga kalikot. Ito, naglagay ako ng wire ferrule kasi meron pa inspection to, kaya kailangan maganda yung pagkakagawa. Nilagyan ko ng wire ferrule yan, tapos may mga tagging. Ito yung temporary natin, tagalin na natin to, yan ang gagamitin natin. Ito na mga kalikot, no, tapos na yung DB dressing natin mga kalikot. Ito, kompleto yung tagging niya mga kalikot. Tapos pag maglagay nga pala kayo ng tagging mga kalikot, no, ng grounding tsaka neutral, dapat sunod-sunod yan mga kalikot. Kung R1 yung nasa taas, sunod-sunod yan. R1, Y1, B1, sunod-sunod yan. Hanggang sa susunod mga kalikot, salamat.